biglang bumaba yung kalaban. Bugbugan na kami, putukan na. Ginapang ko kaagad yung Claymore Mine. Siguro hindi pa talaga panahon ng enemy na madidisgrasya sila or natamaan yung only to find out na natamaan yung wire ng Claymore Mine, yung bala. Ganun ang swerte ng kalaban. So, hindi pumutok yung Claymore Mine, but nandun pa rin yung sa focus, nakapwesto kami ng maganda, nakakover kami, na high ground sila, gusto silang mag-assault, hindi naman sila nakaka-assault, magandang pwesto, magandang firepower namin, magandang command ng NCO sa mga subordinate, kung paano i-deliver yung bala, hindi yung putok-putok, ano naman namin yung kalaban pag gabi, medyo nag-withdraw ng kalaban, tapos pagkatapos nung naka-buhay ko is wounded ako doon, na natamaan ako, nagkomando, doon ko pinakita sa mga subordinate ko anong sinasabi ng isang NCO. Ilang NCO, kailangan mo pa maging sample ka. So, dahil medyo ang mga subordinate kabado, kinuha ko yung pwesto, ginapang ko yung pinaka-advantage position, kahit nasa likuran ako, kahit ako yung tingin doon, kinuha ko para magiging as an example para sa kanila na ganun pala dapat. Ngayon, doon ko pinrob, kumanda ko na sabi ko, walang tatakbo, lahat na magasin, tanggalin na, magasin pots, tapos ilagay na sa harapan, kasi isa lang i-command ng kalaban natin. Ganun pa rin yan, mag-aalaw akbar. Kung mag-aalaw akbar that time, sign na natin yan na mag-a-assault sila ngayon. So, ganun yung kinuman ko, tinanggal ulit ng mga subordinate ko yung yung magasin. Sabi ko, wala nang tatayo, wala nang withdraw. I-hold na natin to kasi isa lang kukuman nila dyan, Allahu Akbar. At that time, nasabayan natin sila. Sabi naman ng subordinate ko, hey, Sergeant, nag-response na sila. Doon nakita ko na natatakot talaga sila. Pero doon yung focus ko bilang leader. Pinapalabas ko yung boses ko na sabi ko, concentrate lang, focus. May tutukan sa taas, next day. Kuha lang kayo ng cover nyo, gagalaw. Kaya lang, magkwentro alas 4, yung pinaka-delikado pa na timing kwentro, agad yung delay. Doon natin yung pagka-iyo ko. And then, more or less 30 minutes na sumigaw na yung order ng Allahu Akbar. Sabi ko, ito na, subayan na natin, pak. Hindi naman talagang burst of fire na doon pag delivery ng fire, tama, 60. Sabi ko, pumutok ka dyan, 3 pumutok. Ay, na-suppress naman yung bandi sila nag-assault. Ba na naman sila, putok sila ng volume of fire. Sa amin, papitik-tik lang kami kasi yun nga, at that time, medyo na-low ground lang kami ng konti. Pero hindi na kami nagpapamaneuver kasi walang kitiray na pwede namin kunin. So ngayon, command ulit siya after mga 1 hour, mga 5 o'clock already, 5:30, nag-command na uli, medyo pa-dim na kasi sa bundok, maraming kahoy. Nag-command uli yung commander, Allahu Akbar, makikita mo talaga yung Abu Sayyaf na doon sa puno, more or less 10 meters yung distance. Sabi ko sa gunner ko, Punsi, bagbagan mo dyan yung 4 sa puno ng marang. Mayroon dyan 4. Dyan ka na mag-concentrate. Kami na dito sa kabila, ayan na kami. Dyan ka lang kasi dyan talaga nakapokus yung kalaban. Sa 4 na yan, nandyan lang sila. Sabi naman ng gunner ko that time, yes, Sergeant, kadapa lang siya, wala sa cover. Pero hindi ko alam kung paano. Pero yun nga, hindi naman ako naniniwala. Pero siguro that time is inuunan doon sa kanya. Hindi siya natamaan. Tapos nung medyo lumaylo na, withdraw ako doon. Kasi napa-withdraw ako ng gunner ko. Sabi niya, Sergeant, baka maano ka dyan. Yung tropa ko, sabi dyan, nag-withdraw ka na. Sabi ko, mamaya na. May putukan pa. So, ang ginawa ko, inipon ko muna yung baril ko. Kasi hindi ko makaya kasi natamaan yung buto yung kaliwa kong kamay nung mag-change ako. Humiga uli ako kay Ponce. Sabi ko, Ponce, itong 2 baril, ang kay late, kasama namin na isa, late Indrina, saka sa akin, iwan ko na to Ponce, yung importin ko, kasi hindi ko talaga makaya. Sabi naman ng gunner ko, sige Jen, iwan mo na dyan, ako nang bala dyan. So, nag-withdraw ako, tumayo ako, nung nag-withdraw naman, ako at
medyo swerte pa rin, hindi pumutok yung kalaban, hindi sila nagputok. Nung pawid ako, pumutok na ng M23 at sa awa ng Panginoon yun, natamaan ako sa kamay, ano lang, shrapnel. Swerte pa rin, siguro ganun talaga. Pagsusundalo, una is yung ano ng Panginoon, paniniwala, and then yung training, ang focus ng work mo sa profession bilang isang sundalo. Doon susubok yung paging CO sa that time na yung encounter na yung tao ko, hindi niya na alam yung gagawin. Para bang tatayo siya na nawarsak siya talaga. Dahil nga sa NCO kailangan nandun yung ano mo, yung will na ma-accomplish yun. Dinaiban ko, tinapaan ko. Sabi ko, relax, dumapa ka lang na dyan. Kasi pag tumulo ka mamaya, mag-withdraw, mamamatay ka. So, sa ganung pamamaraan ko bilang NCO, kumalma siya. Sabi siya, upo ka lang dyan, dapa ka lang. Kung talagang maiwasan natin yung yung disgrasya, dapa ka lang. Kasi si Lindrina, namatay na tayo. Wounded na yung isa. Tapos na-wounded ako, nag-withdraw na. And then, yung kalaban, nag-withdraw na rin. Tapos, suma total na wounded kami. Ako, saka yung isang assistant team leader ko, na-wounded sa puwit. Sa ako naman, sa kamay. Yung isa ko na tao, si Lindrina, natamaan sa ulo. Pero yun talaga, siguro panahon na talaga. Kahit may cover siya. Tapos, yung sa buhay ko, hindi naman grabe. Kinlear namin yung sa ulo kami. Kinlear namin yung si Malik na hindi mo ako ng Marines. Nung IB na naman ba ng commander during that time. Galing kami ng Cotabato. Sakay kami ng C-130. Tapos, di na kami doon sa Busbos. Sa airstrip ng Air Force. Medyo kabado kasi hulo. Hindi ko ano yung tao, ng mga naunang sundalo na grabe. Pero dahil siguro sa tamang training ulit, ranger, andun mo sa tatak na naka-mindset sa utak na ganun talaga yung trabaho mo. So, destroy the enemy. Rin yung discipline, nag-jump galing ng boss. That time, gabi kami nung nag-jump, sumakay kami sa ship ng Navy, pumunta sa kabilang target lang. Nung umaga kami dumating, prepare na kami. Pinasok na namin yung umaga pa yung taktikal na kami pumasok na alauna ng hapon, nag-umpisa ng magputukan. Buti naman at naka-prepare yung tropa, nakauna kami. Naka-box formation kami. Then, mga commander sa loob. At yung sinasabi nila na nakukuha ng ibang unit, kagaya ng Marines, 3 buwan nilang pinasok-pasok, hindi makuha si Commander Malik, hindi nila ma-clear yung area ni Commander Malik. Pero sa Ranger, isang oras lang, hindi umabot ng 24 hours, na-clear na namin, naka-recover kami ng ng 60 mortar, 80 mortar, and then mga sorted firearms, naka-recover kami. Na-clear namin yung area, bumalik kami sa PCP, interview ng media, interview yung mga commander, na yun, dahil tinanong yung officer namin na bakit makuha-kuha ng ibang unit ng 3 buwan, bakit Ranger nakuha lang ng 6 na oras, 8 hours, hindi inabot ng hapon. Sabi naman ng officer, sa isang salita lang, sabi ng officer, training lang ma'am. Kasi Ranger is more on training, tsaka po sa mission. Kaya yun, na-clear agad namin. Tapos, balik na kami sa CP, medyo relax muna. After may warning na naman, may warning order, prepare na naman ulit.
Kasi that time, marami talaga ano nun sa ano, stage na naman kami. Nabulabol namin that time si Kwan, si Kumari Robot. Naging kwentro rin kami. Ah, sa sa magandang magandang kwento, tumakbo yung enemy dahil nga sa training uli ng Ranger na mamaniobera sila. At saka alam nila na Ranger yung pumapasok, hindi na sila nag-engage. Tapos ito yung pinaka-moment sa one ko sa career ko na bilang isang sundalo, minsan para ma-accomplish mo yung mission mo, pwede gawin mo yung buhay mo. So, yung tasking ng team ko na mag-recon ako. And then, pagkatapos, inano ko officer, nakuha ko na mga order ko na information. And then, mga alas 4 ng hapon, tumisto na kami, pura-ring. Experience rin yung mechanized movement ng Marines, kasama sila sa tropa namin. Nag-move kami, hindi na-clear naman namin yung area na hindi ma-clear. Na-clear namin that time sa ulo rin, part ng ulo. At nag-gain naman ako ng Gold Cross doon. Bali, pangalawa kong Gold Cross. Ang pangatlo kong Gold Cross is yung na-recover namin si Ajijol. Yun ang pinaka-masaya kong Gold Cross at malaki na sa buhay ko na recover namin yung number 1 bomber sa Zamboanga City, yung si Ajijol. Pinunta namin sa Kuruan, Zamboanga del Sur. Nung tumamp kami sa MiG-9, dahil sa yung mission, kumuha sila ng Ranger na isang section. So that time, ako napusuan na naman ng commander ko na yan si Olivares. That time, Corporal Olivares. Siguro hindi ko alam dahil nga siguro sa tamang leadership mo, pag-apply mo, concern mo sa mga tao mo, pagturo mo, motivate mo, na lahat. So, nadala na naman ako ng CEO ko na yan, si Corporal Olivares, kunin nyo yan, padala nyo doon. Napili ako, then doon, galing doon, inano na yung mission, inano na ang MiG-9 sa amin. Tapos, doon, nag-jump off na kami ng gabi. Talagang diretso sa target. Sabi ko sa leads ko kung alanganin ka, sabihin mo na sa akin. Kasi ako nang mag-lead scout. So, para motivate ko yung tao ko. Although ako natakot ako, pero kailangan motivate yung tao para doon pa lang. Ma-leisure na yung ano niya, yung shock niya or anong mangyayari doon. So sabi niya ako lang din, kaya ko naman. So, nag-jump off kami yung unang bahay. Pinasok namin, hindi namin ako si Ajijol. So, sabi ng informant namin, ng MiG-9, change tayo sa plan B. So, galing sa high ground, bumaba